Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, hopefully nasa magandang kalagayan ka. Kung saan ka mang sulok sa mundo, kaibigan, I wish you well. Welcome to the Kalsada University, kaibigan. Wala tayo ngayon sa parking, nandito ngayon tayo sa Kalsada University. Okay, dalawa lang yung campus natin, tatlo. It could be sa Parking University tayo, or sa Kalsada University, or sa Park University. Doon tayo magli-lecture, kaibigan. Alright, kaibigan. Alright, so yung topic natin ngayon, kaibigan, itong old belief. Ano tong old belief, kaibigan? Okay, so napaka simpleng bagay ito, kaibigan, but malaking impact daw to sa reality natin. Wow, ito yung sabi ni Joe Dispenza, kaibigan. Okay, so yung mga old, lahat tayo, mayroon tayong mga belief, mayroon tayong mga old belief. Okay, so lahat tayong mga tao. Okay, so gifted tayo nitong old belief, kaibigan, kasi nung bata tayo, inano tayo sa parents natin o sino yung nag-alaga sa atin. So mayroon tayong mga belief or paniwala na akala natin yun yung tama. Okay, so may kasabihan kasi, kaibigan, na what a mind daw, na ang anything daw na i-accept sa mind, kaibigan, there's no right or wrong, only the one that you confirm or you accept, kaibigan. Wow. So sa mind, kaibigan, sa mind daw, sa mind na isang tao, kung ano man yung bagay na yan, okay, wala daw yung right or wrong, depende na lang daw yun kung ano yung tatanggapin sa mind natin. Kung tanggapin natin sa mind na mali yun, mali yun. Kung tanggapin natin yun sa mind natin na hindi yun mali, hindi yun mali. So kung napansin mo yung iba na sa kanila, for example, um, it could be, let's just give a very bad example. Kung napansin mo yung mga serial killer, may mga serial killer, bakit may mga o mga kriminal? Okay, sa mind nila, yan yung mind nila, kaibigan. Minsan parang sa kanila is yung kitil ng buhay is parang normal sa kanila, or hindi yun masama sa kanila, kasi yun yung pinapaniwala sa subconscious mind nila. So yun nga yung isang example na paniniwala, akala niya na hindi yun masama. So naniniwala yung subconscious mind niya na hindi yun siya, normal lang yun sa kanya. So in the other side naman, pag mayroon ikaw naman naniniwala na for example, pinapaniwala mo yung sarili mo na you are a wealthy person, you are a rich person, kahit daw gaano yung status mo, kaibigan, but later on daw, kaibigan, you will start believing, kasi yung subconscious mind mo naniniwala na you are a wealthy person, you are a rich person, you are a healthy person. So maniniwala yung mind mo, and slowly it will become your attraction, it will become your vibration, it will become your frequency, and it will become your reality, kaibigan. Wow. Okay, so ano yung mga old belief natin, kaibigan? Example nito, kaibigan. Okay, so since mayroon tayong namamana ng mga old belief na probably hindi na daw siya nagsiserve sa ngayon, kaibigan, hindi na siya applicable sa ngayon. So namamana natin to sa mga, most likely sa mga guardians natin, parents, or very close family natin, kaibigan, but wala na tayong i-blame nito, kasi yung belief na yun, kaibigan, is namamana lang din yun sa mga parents ng generation. So wow. So kung mayroon tayong mga old belief, kaibigan, sa pagtingin natin ngayon daw na hindi na siya nagsiserve, or parang hindi naman totoo itong old belief na ito, na mamana ko lang to since ako ay maliit pa hanggang lumaki na ako. Kasi yung subconscious mind natin, kaibigan, kung ano yung pinifeed dyan, kaibigan, at saka pinapaniwalaan niya na tama yun. Okay, so didikit yun sa subconscious mind natin, kaibigan. Unconsciously, yun yung parang pinapaniwalaan natin na it will become a reality. Okay, so for example, naniwala, mayroon kang subconscious, sa subconscious mind mo daw, kaibigan, pinawalaan mo nga na ang pinanganak ka lang talaga daw mahirap. So kahit ano mo pang gawin, ganyan ka talaga, anak. Kasi siguro nung maliit ka pa, yung parents mo daw sinasabi na ganito lang talaga tayo, anak, mahirap talaga tayo, kahit ano mong gawin, ito yung kapalaran natin. Yung kapalaran ng binigay ng Panginoon natin, anak, is hindi yun magbago. Okay, so pag palagi yung marinig na yun, kaibigan, so pupunta yun sa subconscious mind sa bata, at sa paglaki sa bata, kahit pa daw siya magiging intelligent yung bata o magiging achiever yung bata, at some point of time, yung
sa subconscious mind niya, kaibigan, andun yun sa subconscious mind niya na hindi siya pwedeng asenso, hindi siya pwedeng yumaman kasi yun yung kapalaran niya. And later on, it will become reality. Hindi siya makaka-attract, hindi na siya, unless i-break niya yung old belief na yun. Wow! Wow, kaibigan. So, ganun ka-importante pala yung mga old belief natin. Mayroon tayong mga old belief na tama at saka mayroon tayong as a culture natin at saka marami rin tayong old belief na kailangan na natin i-cut off, kaibigan, and we will replace with a new belief kasi hindi na siya nagsiserve ngayon. So, tulad nga yung sinasabi na kapalaran, ganito na talaga yung kapalaran ko kahit gaano kahit ano pa yung gawin ko or ano pa yung anuin ko sa buhay kasi ganito talaga yung kapalaran ko, nakasulat sa palad ko yan na ganito yan. So I think that's an old belief, kaibigan, as that's an old belief, and because we can change our kapalaran daw, kaibigan. We can create our own future daw, kaibigan, kasi kung ano yung kung i-change lang daw yung mind natin, kaibigan, i-change how the way we think, then our reality will slowly change then. Kasi we don't expect changes daw, kaibigan, kung wala tayong pagbabago na gagawin, and that change will start with our mind. Once we start changing our mind, the way we think daw, kaibigan, our reality will slowly change too. Kasi lahat daw dyan, kaibigan, nasa mind niya ng tao. So yung limitation din ng tao, nasa mind lang din ng tao. Yung nagbla-block sa kung anong gustong gawin ng tao, nasa mind lang din ng tao. So wow, so it's good to assist, kaibigan, na mayroon tayo mga limiting belief. Okay, so hindi tayo mag-blame sa mga parents natin or mga grandparents natin kung ano yung belief na install sa subconscious mind natin, kaibigan. But we are able to assess that if that belief is still okay, if that belief is realidad ba yan, applicable ba yan, or is that belief is mga guni-guni lang yan, kaibigan. Okay, diba mayroon tayong mga belief na for example sa probinsya na ano yan, mga aswang yan sila, mga lahi ng aswang, and then later on, pag bata ka, pag lumaki ka, natatakot ka sa pamilya na yun kasi napaniwalaan mo na aswang sila. So nasa subconscious mind na ng mo yun in the back head, in your back subconscious mind, na yung information na yun is tama, which is hindi naman talaga posibleng tama, mali lang yun, na feed ka lang ng wrong information. So ano pa yung kasabihan na marami, for example itong parang poverty mindset, kaibigan. So let's say parang yung mama ko, kaibigan, is natatakot talaga siyang magbenta ng mahal or something. For example, sabihan ko na, ma, baka para lumaki yung, kasi napakaliit yung tindahan niya, baka pwede kang magbenta ng ganito, gasol. Gasol, mahal na yan, sobrang mahal na yan, mahirap na yan i-afford. So nasa subconscious mind niya yun, kaibigan, na kaya hindi lumaki-laki talaga yung tindahan niya kasi nasa subconscious mind niya na hindi siya pwedeng magbenta ng mahal kasi mahal na daw yan, hindi niya ma-afford. So later on na-realize ko na yung mga information, pag palagi akong nakikinig doon o hindi ako aware, na pupunta yun sa subconscious mind ko, at saka magiging ako din yun, kaibigan, na matakot akong mag-venture ng malaki kasi palagi ko yung naririnig yung mga example na yun na hindi pwede kasi mahal, malaki, hindi na yan, malaki na yan, hindi na yan pwede. So unconsciously, kaibigan, pupunta yun sa subconscious mind mo. Kaya be careful tayo kung lalo na pag mayroon tayong mga bata, kasi yun yung magiging mabibuild pupunta sa subconscious mind nila, kaibigan. So anyway, kaibigan, so pag alam natin, for example, alam natin yun na wrong belief yung, kaibigan, i-cut natin yun, at saka i-ano natin yun, kaibigan, create tayo ng own belief, i-start natin as a new generation na yung mga belief na hindi na nagsiserve, or yung mga belief na hindi maganda, like yung poverty belief, lack, yung parang palagi kang maubusan, takot ka na maubusan, at saka yung mga scarcity, kaibigan, na takot kang maubusan. It could be that's your belief nung bata pa, but may kasabihan daw, kaibigan, if yun yung kung ano yung palaging iniisip mo, ano yung, for example, may scarcity mindset ka, iniisip mo na mawalan ka, the law of universe is always right, kaibigan. Kung ano yung binibigyan mo ng attention, andun yung energy mo, andun yung frequency mo, kaibigan, andun yung vibration mo, that's what you will attract. Wow! So kaya
kung mayroon daw tayong mindset na scarcity, na nakukuha natin yung old belief natin yung kaibigan, it's time to cut off the kaibigan. Okay, it's time to cut off and create a new belief. Wow kaibigan, hopefully may natutunan tayo sa topic dito sa old belief, kasi lahat tayo mayroon tayong mga old belief kaibigan. So you are very lucky if yung belief mo since bata pa sa subconscious mind ka is very maganda pang namumolds, or it could be yung belief mo so depende yun. It could be scarcity, it could be poverty belief, or it could be wealthy belief, rich belief. So we need to choose kaibigan kung ano yung belief na pwede nating i-entertain at saka pwede nating i-retain kaibigan. Wow! Alright kaibigan, hopefully hindi ko nasayang yung oras mo. I wish you well. Close your eyes, open your arms, and natural lights, and it's all yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. Sa'yo na yan. Boom! Shakala! Nagkala-kala. See you next time, babu.